Wait, sa 2026. Pero ito, ginagamit pa rin. Worth it pa ba ang Infinix 030 5G ngayon? Unahin natin sa camera. Yung front niya naka 50MP. At hindi lang yan basta megapixel ha. Naka 4K video pa with autofocus. Yung front. Meaning, kahit gumagalaw ka, malinaw pa rin. Vlogger ready na agad. Sa likod, naka 108MP main camera plus naka UIS. Real talk lang, malinaw talaga ito sa photos. Detalyado siya kahit naka-zoom. At sa video, 4K, 60 FPS, smooth siya, hindi siya shaky. Pero mga preng, hindi lang ito camera. Yung display, naka-AMOLED. 144Hz refresh rate, oo, sobrang smooth mag-scroll. Parang flagship feels talaga. Performance, ito, Dimensity 8020. Hindi siya pang ultra hardcore gaming, like Max Genshin all day. Pero sa ML, COD-M, PUBG, smooth, stable yung FPS. Battery mga preng, 5,000 mAh battery capacity. Tatagal talaga ito ng isang buong araw. Pero depende pa rin yan sa usage mo. Charging, 68 watts lang naman. Around 30 minutes, 80% na. Yung user feedbacks mga preng, maraming nagsasabi, solid talaga ang camera at ang display. Pero yung downside, walang headphone jack at hindi talaga siya top tier for heavy gamer. So verdict, kung content creator ka or mahilig sa camera at smooth display, yes, goods pa rin siya this year. Pero kung hardcore gamer ka talaga, yung totally hardcore talaga ha, baka may better option. Pero mga preng, kung nakapag-decide ka na ng paborito mong smartphone, bilhin online, pero nag-aalala ka kung saan bibili ng legit store sa online, go check to my bio. Nandyan na lahat ng mga official and legit and authorized store online na pwede mong pagbilhan ng iyong smartphone. At take note mga preng, baka may pa-free shipping pa, may discount pa, may freebies pa. So go to my profile and check my bio na. And kita-kits sa ating next video. Follow for more.